goal na lang dito, I think, ay mag-tough boots for OHEB. Parang yung ano, CC Immunity. Oo. Yes. Eto na guys, this is it, the final game of this match. TLPH laban sa Team Falcons, makakabawi na ba? Dito ang Team Falcons sa nagawang pagkatalo sa kanila ng TLPH ng ating first round. Nakita natin kanina ang palitan ni OHEB at saka ni Super Marco. Si Bat laban sa bala ngayong araw. Sino kaya ang aangat dyan? Medyo nag-worry lang ako para sa Team Falcons. May kabitinan yung range nila dito. Same. Mid-range lang kasi itong Moskov. Pero may bakbakan kagad na 1v1 dito ang ating magkabilang gold laner. Actually, yung lineup na meron ngayon, Team Falcons, almost similar concept dun sa game number 2 lineup nila. But instead of having a CC in the XP, nag-Hilda sila. So, yun nga, yung peeling again, yun yung kailangan bantayan ng Team Falcons. Gusto kasi nila dito yung mabilisan yung mangyayari Yeah, para burst. pwedeng may finisher na lang sila, pwedeng biglang dadating yung Moskov. At natagpuan si Kyle Tizet at si Ogwen sa ibang parte ng mapa. So, the usual pattern pa rin naman para dito sa ating mga teams as expected from both junglers na rin and even their post fives. And medyo lamang dun sa XP itong si Super Marco. Not sure kung na-delay siya ng isang minion. Ito si OHEB. Pero ang ganda ng nilulutong rotation dito ng Team Falcons. Patungo sila doon sa may bottom side. At gusto ata nilang puruhan kagad yung XP para pag nagsimula yung turtle, lamang sila, no? Oo, tsaka iwas na iwas din yata muna na alam nilang nandyan sila. Pero hindi mo na nila ipipilit. Kailangan mo na talagang mauna pagdating doon sa may positioning. Yes. So eto na yung pagong, kalahati na yung buhay. Okay, nagamit kagad revitalize mula dito kay JP. Hindi Ready makalapit battle. si Carlito JP. Ang makakakuha ng pagong. May ipit din si Pew. Flicker na gamit. Pero mahabol pa si Sanford. Kailangan umatras si Pew pero di siya makakatakas. Kasi nga naman makakuha ng first one dito si Sanford. Flicker from Ogwen. Then si Kyle Easy. Masisecure na yung kanyang purple pop. Pero nahuli si Ogwen. Grabe naman. Sobrang ragasa ang cavalry dito sa laban na to. Sobrang on point lahat ng mga skills na ibinitaw dito ng TLPH. Kahit yung ejector yata ni Ogwen ay kakampi niya yung kanya nabato. Sobrang parang near-read through talaga nila yung movement sa ginagawa ng Team Falcons. Makikita natin na pa-flicker si Few in that team fight pero nahabol siya ni Sanford. And because nakuha na ng TLPH yung turtle, care of Daddy JP, sila yung nakalamang doon sa unang malaking skirmish na yun. Okay, so ngayon almost 3 minutes pa lang yung ating laban. Kung babalikan natin yung naging game number 1 natin, para naging story is kumapit lang muna sa jungle, kumapit lang muna sa mga pwedeng kuhanin para pwedeng humabol. Pero TLPH, sa basa natin sa kanilang positioning ngayon, parang alam na nila kung ano yung gagawin para kontrahin yung kalaban nila. Wait, gusto ko lang sabihin feeling ko isa sa mga naging reason bakit silina sila dito, para wala rin na ultimate na makukuha na maganda dito si Sanji. Bukod doon sa electrifying beats, feeling ko yun lang yun. Right now though, makikita natin na nagiging mabilis yung rotation coming from TLPH. Ay! Wait lang, naiwasan yung Abbot of the Guardian sa may sticker. Ang problema nga lang ay mapaplatuhan siya dun sa may bandang itaas. At mananamasa dito si OHEB. So para natin yung sinasabi natin kanina, napaka-importante ngayon na maging maganda yung sabi natin jungling pattern. Kasi mauna talaga nila! Ayun na si Pew. Ay, namatay! Mula dito kay Sanji, napakabilis na nagiging aksyon ng cavalry dito. Si Blam naman ang hinahabol. Sanford ay nandito din. Nakikipag 1v1 dito sa isang Hilda. Ngayon kakapit siya dun sa grass. Kaya lang ayaw siya pakapitin, ayaw siya palapitin dun sa damo. Layo na muna sila dito at nagsisimula na rin ang pagong para sa Team Liquid. Alam mo yung ginagamit pala or ginagaya ngayon ni Sanji, yung Power of Wildness pala. Oo, yun yung nga. ult kanina nung Hilda. Yes. Kaya may bago na naman tayong nakikita ngayon. Kasi normally, ang iniisip natin yung Sipa, yung Unstoppable Force, yung mga ultimate na malalaki. Pero anything that can be a reason Damage, yes. para manalo ka doon sa kalane mo, pwedeng kuhanin. Kasi pasok lang siya, matuton, tapos kaltok. Diba? Papalakulin sa ulo, mga ganun. Oo, and ang tendency kasi sa Fire Valentina ay dumikit doon talaga sa kalaban. So, napapa-capitalize niya yung fact na merong power of wildness coming from that hill. Ayan na, double laning na yung nakikita natin from the marksman from OHEB. So 2.7k gold lead para dito sa TLPH. Restricted na yung pwedeng pwestuhan
ni Super Marco. Grabe, ang laki na naman ng rotation na ginagawa dito ng team Ayun. Liquid. Kinuha niya yung ultimate Abyssal ng isang form. Selena, yung abyssal form. Pero tumama doon yung Spear of Destruction. Hindi nag-go. Itong si Super Marco at si Oheb. Ito na, inaantay natin ito. Lumalabas na naman yung alter ego niya, si Kiel1. Si Kiel1. Nagpapakita at nararamdaman na naman si Kiel1. Oo, parang unti-unting nare-reveal no? Oo. Kanina ano lang hanggang ano lang. Ganun pa lang. Anong tawag doon sa Bangs, ganito? ano ba yan? May bangs ba siya? Hindi ko Basta- alam eh. Basta, Oo, Ngayon, yun na yun. Ngayon hanggang bibig na. Oo. Mamaya buong katawan na. At ito na nga yung Torrident sa may taas. Ay pipilitin SOD. ng bawasan ng TLPH. Team Falcons naman parang haharangan muna nila sa mga players dun sa may middle lane. Habang si Kyle TC nagpa-farm muna. Hinahabol niya. Kailangan kumabol. Habol ako saglit. Harang. Tingin ko do, yung winning condition against sa Selena ay magdikit-dikit talaga kayo. Kasi the moment na kahit may tamaan siya ng Abyssal Trap, hindi naman magmamatter kung magkakadikit yung mga kakampi kasi matatakot siyang pumasok. Aha. So yun yung ginagawa right now ng TLPH. Ang pinakamahirap lang dito is yung disruption Yeah. na magmumula dito kay Sanford. Kasi kapag pumasok si Pew, baka hindi na siya makalabas Oo. doon sa kanyang plano. Pero si Sanford ay sinalubong nakakagad din si Flap. At ang ikatlong pagong ng laban na ito ay masisecure na nga ng Team Liquid Philippines. And papasok pa din si JB, nagamit yung Liquifying Beans sa likod. Itong si Flap. At lalayo na muna magkabilang kumanan. Okay, malinis ngayon yung pagkakakuha ng turtle kasi kanina parang nagpapalitan tayo for both teams. Dalawa yung sa isa, tas isa naman dun sa other team. Yeah. Ito na, Malefic Roar para kay Oheb sa kanyang item. Yep. Dati nagkaroon tayo ng diskusyon kung kailan binibuild yung Malefic Roar and Malefic Gun. Pero ngayon, alam na natin yon. Ako, maiipit ba si Flap TC? Grabe naman, 5 kagad. Mula dito sa cavalry. Pinagtulong-tulungan nila itong Hilda na ito. First death para kay Flap TC. Napakaganda performance ay pinapamalas ng cavalry. Kung ganong kinakunat kanina ni Flap TC, game number 1 at game number 2, parang nga nabibigyan na agad Yeah. dito ng TLPH. So this is not a good sign for Team Falcons. Ang ginagawa nila ngayon is as much as possible, give space kay Kyle TC. Hindi pa naman talaga siya nabibigyan, Diretso. although ejector sa gitna. Okay, hindi tumama yung Abyssal Arrow. Hindi nagkatugma yung pinaplano ni Owen at ni Pew. Ngayon naman ay dun sa may bandang itaas. Grabe si Kyle TC dito, no? Tinatrabaho lang niya lahat ng mga lanes na hindi napapansin ng Team Liquid Philippines. Yeah, ang ganda ng ginagawa ni Kyle TC kasi this gives them space. And kapag nagkaroon na sila ng enough kit, kapag na-regain nila yung 3.5k gold lead na merong hawak yung TLPH ngayon, yun na yung time for them to Aray. strike back. Kaya lang ang sakit ni Sanford. Kasi parang kung ikaw yung jungler, kailangan mo lang din naman mag-level 15 Pera, na yeah. agad. Oo. Para pwede pa rin kayo mag-contest. Pero wait lang, kung i-contest ba na depensahan dito sa may middle lane. Okay, hindi na ikasa yung Abbot of the Guardian. Ito na, may Why? kakasa, palayo. Tumama yung Spirit of Destruction pero hindi go-go. Itong si Super Makmak. Ngayon si Kyle TC, focus dun sa kanyang orange pop. 1v1. Kyle TC versus Kyle TC. Young Ay! Pino versus Young Goat. Pero kailangan lumayo ni Carlito. Makakatapak pa siya ng trap. Pero hindi sapat yung damage mula dun kay Pew. And napakatindi ng palitan. Speak of palitan, nagpalitan din sila dito ng paggamit ng Retribution. So expect na magiging mahaba yung ating Lord Dance. So may inaantay pa ba na item para talagang lumaban itong ating mga teams. Kita pagdating ni sa Sanji. Lord. Aray ko. Isang skill lang naman yon. But then, talking about the presence coming from this Moskov, mas maganda yung minion management ng TLPH as of this time! Okay, Carlito, may 1v1 na nagaganap! At ang magtatagumpay doon, walang iba kundi ang Young Phenom. Pero sabi ng Team Liquid, hindi pwede. Hinahabol. Ipahihiganti namin itong si Carlito. Pero hindi na sila aabot. Pero ang problema si Super Makmak napapabayaan sa ibaba. Grabe, sobrang situational kung paano mangyayari ditong Yeah. decision making for TLPH kasi nasa may bottom lane lang si Super Marco. Yes. Kung ipapalag naman nila dito sa may Lord, wala silang jungler. So ang dami nang kailangan i-consider. Yep, kabubuhay lang ni Carl TZ, so kailangan mag-intay. And ito na nga yung global presence na binabanggit natin na kung kanina mas maganda baba. yung pwesto ng side ng Team Falcons. Tumama Ay. pa yung SOT. So may 1v1 na nangyari sa bot! Ay! Na-solo kill ni Whip! Ayun na, nakakuha na si Kiel1. Pero si Sanford na magtatagumpay doon sa Lord. Kahit TC kailangan ako matras. May ibig si Pew. Flicker na gamit na kanya. Pero mabal pa si Sanford dito. Okay, nakantami lang. Sino kanya ibabato? And this time ay hahabol pa rin doon sa may bandang ibabaw. Pero wait lang. Easy lang mga kapatid. Easy lang mga kaibigan. Grabe. Oo, para sabi nila, wait lang. Mamaya na natin tapusin. Oo. Sobrang ganda nung
team fight na yun, na nakakuha pa ng kill, nakaisa si Oheb. Yes. Doon sa may bottom lane. And kudos of course kay Sanford. Yeah. Sa dinami-dami, daging Oo. free talaga, hindi free na free. Free. Bago. Oo. Bago. Bago mag-lord. Ayan Ayan na. Nakikita na natin. Pasok na tayo guys. Dito na magkakaalaman. So sa pagbabalik natin sa Land of Dawn, Patay si Few. Si Few. dalawa yung napatay. Nako si Few pa, tsaka si Super Marco. Although mabubuhay naman yata sila prior this Lord or prior this push na i-attempt ng TLPH. Nahihirapan silang paganahin dito yung Selena. Kasi nga naman kahit tumama, yung Abyssal Arrow, wala talagang sapat na magiging follow-up dito ang Team Falcons. Bukod sa bitin sila sa range, magkukumit sila Dikit, ng napakaraming skills para dumikit lang doon sa matatamaan ng pana ni Few. Yep, right now, kaya pa namang depensahan to if Team Falcons kasi masakit yung burst na meron sila. So either ma-shutdown nila si Oheb or kailangan nilang ma-burst down yung Lord very, very fast kasi again, lugi sila in terms of range. Okay, ito na. Ito na, the moment of truth para dito sa TLPH. Kung hindi ba nila pababawiin ang kanilang katunggali ngayong araw. Although, malaki yung lamang malaki yung lamang dito ng TLPH. Medyo malaking kailangan na habulin ng Team Falcons. Meron pa naman mga blessing yung kanilang mga tore, pero makukunat din yung mga nasa harap ng TLPH. Tingnan natin kung ano mangyayari as the Lord will march in dito sa may bottom lane. Okay, nakahanda naman din ang Team Falcons para dumipensa. Pumasok na rin si Open. Huli si Flap. Kahit di sila ganun ng pagkakataon kung sino Ooh! kanya huliin. Pero si Flap TC, natunaw mula sa dalawang miyembro mula sa Team Liquid Philippines. Mababasag ito rin doon sa may bandang itaas. Pumasok! Ngayon ay pumasok na rin si Sanji. Masyado atang malalim. Inilaban na lang niya. Lapatay yung Super Makbak. Pero siya rin ang magiging kabayaran. Dire-diretso lamang ang Team Liquid Philippines dito. Gitna naman ang magiging next sa target. Sumabog na rin yung blessing. Tumama yung Abyssal Arrow pero hindi sapat yung kanila magiging follow-up. Diretso Wala silang ata! depensa. Diretso ata dito ang Cavalry. Kakayanin pa nila madepensahan. Kahit isipin pa na likod. Habang natutukan na pero walang tinamaan. Kundi yung minion lang yun. At ngayon, kailangan umantras mag-replenish ng buhay. Card easy, bumabanat na dun sa Torre. Pero hindi magiging sapat yung kanilang kakayahan para matapos ito yung laban na to. Ubos ang katorehan mula sa Falcons. Okay, parang dinipensahan talaga dito ng Team Falcons yung kanilang base. Pero yung pagkakadive kanina ni Sanji. Yes! Gustong-gusto ko yung ginawa na yun ni Sanji kasi alam niya na for Team Falcons, ang natatanging condition para madepensahan yung Lord na yun, yung siege na ginawa Makmak. nila yun, ay si Makmak. So wala na siya pakialam kahit mamatay siya kasi ang magiging trade nun ay yung isang mabilis mag-clear on the side of Team Falcons. Kaya lang, kahit nagawa yun ni Sanji, naging maganda yung depensa ng ating Falcons. Oh, parang ang nangyari na lang talaga doon is nasira successfully yung tatlong inhibitor turrets Yeah. para dito sa Team Falcons at nanlalambot na talaga si Flatty. Yan yung problema para ngayon sa Hilda. Kasi pag dedepensa sila, di ba, kalbo na. Oo. Yung base nila, wala naman ng damo na pwedeng puntahan. Yes. Di ba, wala na silang pwedeng kapitan ngayong araw or ngayong game. So 7 tong ating score, 12 minutes para sa ating laban. Nag-spawn na naman yung Lord. Although may vision dito, yung Team Falcons, napaka-crucial dito na tumama lahat ng mga skills, even the Spear of Destruction. Pero for TLPH, they Grabe yung can bantay. take all the time and even take this Lord. Grabe yung pagbabantay dito kahit TC nag-aabang ng pagkakataon. JP, Na-burst si inaabangan niya Flap. ngayon. Pero si Flap TC ay mamamatay. Tumama rin ang Abyssal Arrow. At dito na yung combo mula kay Few. Makakatakas ba siya? Nanaka mula dun sa Lord. Super Marco ay nakakuha ng Torre sa may bandang ibaba. Oy! Plano nila kunin kahit TC with that Lord. At si Super Makmak diretso na dun Hinahabol! sa may bandang ibaba. Hinabol na si Few. Ubus ata mga miyembro dito ng Team Falcons. Si Super Marco na lang natitira di depensa. Tignan natin kung may depensahan ba. Yung araw ginamit na ni Sanji dito. May minion wave sa may middle lane. Kakayanin ba ito ng dalawa? Diretso na ata ang Cavalry. At ito na ang Circle. pagbawi. Ang Team Liquid Philippines hindi hahayaan na makaisa ang Falcons. At hindi na nga pinabawi. 2-1 for Team Liquid Philippines. Napakagandang aggression. Although nakuha ni Kyle TC yung Lord. Yes. Naubos ng Team Liquid Philippines yung mga players. At that time, nasa baba din si Super Marco. Kulang. So,